Pirmado na po ni Pangulong Bongbong Marcos ang batas na magbibigay sa kanya ng emergency power para suspendihin ang excise tax sa langis. Pero ang ilang senador nababagalan daw sa aksyon ng pamahalaan sa krisis na dulot ng giyera sa Middle East. Nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Mandirigma kung ituring ang mga commuter sa bansa. Paano ba naman? Para kang sumasabak sa gera kung makapagsiksikan at balyahan. Ang ilang pasahero ng MRT at LRT napansing dumami ang mga sumasakay simula nang tumaas ang presyo ng petrolyo, lalo na't may 50% discount para sa lahat. Minsan po, lalo kapag rush hour, super overwhelming niya po. Sobrang siksikan. Kapag matagal po lalo yung interval, mas dadami po yung nag-wait. So, siksikan po lalo yung mga tao. Problema pa kapag nagkakaaberya sa MRT, halos kalahating milyon ang sumakay sa MRT, habang higit 400,000 naman sa LRT. Sa Commonwealth Avenue sa Quezon City, walang masakyan ng mga pasahero dahil limitado ang bumabiyahe. Ang mga commuter dumidiskarte para makasakay. Trakarin ko na lang, papuntang Paco. Tsaga-tsaga lang din tayo ngayon kasi wala eh. Tataas talaga yung gasolina. Paano ang balak bukas? Bala na po. Epekto pa rin ito ng mega oil price hikes dahil sa gera sa Middle East. Nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang batas na magbibigay sa kanya ng emergency power para suspindihin o tapyasan ang excise tax sa langis. Yun nga lang, kahit may emergency powers, hindi pa yan agad gagamitin. Titignan ngayon natin kailan ang pinakamagandang oras, when is the best time to use that new authority, because there are conditions within the law that have to be satisfied. Mahirap talaga dito is pabago-bago ang presyo. So mahirap talaga magplano. Ang ilang senador nababagalan na sa aksyon ng pamahalaan. Mukhang sobra lang ang bagal. Kasi reactive eh, di ba? Naka-break down ang Congress. My God, crisis na tayo, naka-break down ang Congress. Emergency situation, the President may call on the Congress at any time. Dapat kaagad, nung nangyari ito sa Strait of Hormuz, na-anticipate na natin magkakaroon ng supply issues. Kung hindi raw maaagapan ang problema sa langis, maraming mawawalan ng trabaho. Sa kabila ng agam-agam sa supply ng krudo, giniit ni Pangulong Marcos na sapat pa ito sa ngayon. Sa aming analysis, wala tayong problema para sa supply ng petrolyo at saka ng mga petroleum products. Isa sa mga tinitignang solusyon ng administrasyon para sa supply ng langis ay muling pagpapalakas ng ugnayan natin sa China. Sa kabila yan ng tensyon sa West Philippine Sea. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Mga kapatid, Andre Felix po, manatiling may alam pagdating sa mga mahalagang balita sa loob at labas ng bansa. Mag-follow at mag-subscribe na po sa social media pages ng News 5.